Magandang araw mga kapatid. Hala, kayo ba ay katulad kong content creator na isang taong palang mahigit o sa mga baguhan? Nagsasawa na ba kayo mga kapatid na kanay ang content ninyo pero kukunti ang views? O sino ba ang not recommendable dyan? Taas ang kamay. Ako kasi yung page ko hindi siya not recommendable, pero yung profile ko doon ako nag-start mga kapatid na mag-vlog, pero recommendable naman siya and no violations. So naisip ko doon na lang ako sa mga kapatid sa page parehas naman siya na na monetize na. Kaya lang mga kapatid, di ba, kukunti yung views, 1K, 1.4, ganun ang mga views ko mga kapatid. So kapag nakikita ko sa ibang content creator na pinopost nila yung mga 9K nila, tapos mga malalaki o higit pa, kukunti lang ang yung earnings, mga cents lang. So nakakawalang gana minsan mga kapatid, pero nagpo-push lang ako. Tapos may makikita ang content creator na sasabihin kapag daw non-followers daw yung mga madalas mag-view sa'yo, sasabihin niya may epekto daw yun sa yung page o sa page mo at saka sa personal profile mo. Sa akin kasi, sa experience ko mga kapatid, sinishare ko lang po sa inyo na engagement pa rin yun, kasi kulay green pa rin yung aking engagement. So kapag namumula mga kapatid, hayaan nyo lang, babalik din yun. Ganun talaga. Sabi pa nila yun daw, stream ads ngayon mababa daw yung mababa daw yung earnings, tapos yung reels ngayon mas malaki na. Kasi sa reels, invited naman ako doon sa sa main profile ko nga, pero sa page ko hindi pa, at saka sa bonus. So sasabihin ko lang sa inyo mga kapatid, kaya lumipat ako sa page kasi madaling ma-violate yung natin, yung profile natin. Napakalaki na ng ng aking mga followers, pero tingnan nyo naman ang views, napaka-konti. So isang taon na ako, puro ipon-ipon lang ng earnings ang ginagawa ko. So hanggang ngayon mga kapatid, hindi pa rin ako nakakatikim ng sahod dito sa Facebook, sa mundo ng pagbablog. So minsan nakakatamad, di ba mga kapatid, na mag-vlog, maisipan natin na ganito, meron naman tayo ipa-vlog, pero minsan tinatamad tayo sa karanasan ko kasi mga kapatid. Kapag araw-araw kasi sabi nila, di ba, kailangan consistent ang pag-upload mo ng video. Pero para sa akin kapatid, hindi dapat araw-araw. Hihintayin mo mga kapatid na tumaas ang views noon. Ang gagawin niyo mga kapatid, share ko lang, isi-share ninyo yung mga videos ninyo. Tama yung sinasabi nila na hanggang 3 lang, kasi marirestrict yung ninyo, page niyo, o kaya yung ninyo, yung personal account ninyo. So ang recommended ko mga kapatid, mag-share na kayo. Tapos dapat pagka mag-vlog kayo, doon kayo gumawa ng vlog sa page ninyo mga kapatid. And then kung may may YouTube channel kayo, ayun, i-push nyo rin. Katulad ko, pinupush ko yung aking YouTube channel mga kapatid. Di ba mga kapatid? Kaya ako, gumagawa ako ng video, hinihintay ko muna yung twice a week lang ako nag-upload mga kapatid. Hindi siya araw-araw mga kapatid, o kaya sa Reels, gagawa ka ng gagawa. Pwede yun, consistent araw-araw kung hindi ka pa monetize para mapansin ka ni Meta. Pero pagka monetize ka na, katulad ko sa page monetize na, tsaka sa profile ko, mga kapatid, hindi dapat araw-araw. Hihintayin mo yon, hihintayin mo na magkaroon ng views. Ang gagawin mo, ayun nga, araw-araw, mag-share ka, tatlo yon, para magpapalipas ka ng ilang oras or 12 hours, 8 hours, ganon. Kasi sa akin, experience ko, natatakot ako mag-share kahit na isang oras na lumipas. Baka mamaya magkaroon ng restriction. Kakailangan 24 hours, ay ganon ang ginagawa ko, 24 hours bago ako mag-share. Ayun ang katotohanan doon mga kapatid. Kapag monetize ka na, huwag kang mag-upload kasi matatabunan yon, makakalimutan na, lalo na hindi ka recommended ni Meta. Kasi yung page ko hindi pa recommended, hanggang ngayon hinihintay ko siya. Tapos yung main profile ko, nagkaroon siya ng violation, so demonetize siya hanggang ngayon mga kapatid. So eto yung pinupush ko, yung page ko, kasi baka mamaya hindi natin alam, pagising natin hindi na pwedeng i-monetize yung profile natin, sa page na lang ngayon. So napapansin ko kasi pati ang update ni Facebook, di ba? Update ng update, hindi natin alam kung anong ina-update niya. So basa na tayo ng basa dun sa Meta Business Suite ba yun? Ayun, sa mga restrictions, yung mga bawal-bawal, babasahin natin yon. Huwag tayong mag-rely sa mga nagtuturo dito. Minsan totoo, minsan hindi. Di ba? Inuulit ko. Sabi niya, yung daw mga non-followers, may epekto daw yun sa engagement. Hindi po totoo yun mga kapatid. Sa karanasan ko, mas maraming non-followers ko na nanonood, pero green pa rin yung engagement ko. Pati yung 3 seconds video at saka 1 minute video, mga yun, mga green lahat yun. Pero yung net followers at saka yung iba, minsan nagpupula siya kasi depende sa mga previous ninyo. Kung mas mataas, mas mababa yung katulad nitong buwan na to, talagang mag-green yun. Pero dapat gagawa ninyo ng paraan yung mga Facebook account ninyo, o kaya yung page ninyo. Ayun nga, sinasabi ko, dapat sa page tayo dapat nagba-vlog, hindi dapat sa main profile. Yung main profile kasi puro madaling ma-violate yung mga kapatid. So ayun lang yung karanasan ko sa pagbablog mga kapatid. May gitna ako isang taon, pero hindi pa rin ako nakakatikim ng sweldo hanggang ngayon mga kapatid. Ayun ang masaklap doon. Dati noon, nung 2022, ayun,
sagana yung mga nagbablog. Di ba mga kapatid? Ang gagawin mo, maiinggit ka lang na maiinggit. So huwag. Nag-focus na lang tayo sa mga trabaho, mga kapatid. Yung talagang kikita tayo. Katulad ko, ito, nag-haircut ako, katatapos ko lang mag-haircut. Naliligo ko lang. Ganun. Pero siyempre, umaasam pa rin tayo na balang araw makilala tayo. Kahit sa pagbablog, may mga suki na tayo manonood. Kahit na yung 100,000 lang di ba mga kapatid? Basta buwan-buwan tayo nagsasahod dito kay Facebook o kaya kay YouTube. Hindi huwag na natin asamin na sumikat. Kasi napakadami ng sikat. Hindi na ako magbabanggit ng kung sino-sino na sumikat dito sa pagbablog. Ang dami nila, di ba mga kapatid? Gagawin ko sana all na lang, sana all. Pero mga kapatid, huwag tayong susuko. Ayun lang ang masasabi ko. Katulad ko, hindi ako sumusuko. Pero hindi ako araw-araw nag-upload. Twice a week lang mga kapatid. Hinihintay ko pa yon. Hinihintay ko pang mag 1K, 2K gano'n. Yung mga yung aking mga ina-upload na video para may earnings. Di ba mga kapatid? Pati yung mga ngayon, yung mga page ngayon at saka mga profile, puro in review pa rin, in review. Ang tagal-tagal na, 3 months, 4 months, in review pa rin. Diba? Hindi natin alam kung kailan tayo yung i-review na yan. Tawag doon mga kapatid, basta tayo, kailan matatapos yung i-review na yan. Pero sa karanasan ko, yung i-review ko, may earnings na. Tapos, may mga ads pa. Mahaba yung video ko, mga kapatid. Kung minsan, 4-5 ang lumalabas na ads sa akin. So, siguro, okay din yun, siguro ma-approve ma-upload yung i-review natin kasi nga may lumalabas na ads tapos merong earnings, ayun nga lang sets, di ba mga kapatid? So ito yung content ko mga kapatid, lagi kong sinasabi, ingatan natin ang ating kalusugan mga kapatid lagi tayo mag-iingat, i-center natin ang Panginoon Diyos sa ating buhay. Ay lang mga kapatid, good health.